Ito ang nakakagulat. Nanindigan ang Iglesia ni Cristo na itutuloy pa rin nila ang malawakang rally sa kabila ng umanitangkang panunuhol ng First Lady na si Lisa Marcos sa kanilang pamunuan upang subukang pigilan ang kanilang isasagawang massive rally sa buong bansa para sa panawagang itigil ang planong impeachment laban sa Vice Presidente na si Sara Duterte. Ayon pa nga sa nakalap na impormasyon ng controversial na vlogger na si Maharlika, ay tila nagwala nga umano sa galit itong si Lisa Marcos dahil sa pagkampi ng INC sa mga Duterte, partikular na kay Vice President Sara Duterte. Subalit gagawin pa rin umano nito ang lahat upang pigilan ang naturang rally at upang manatili sila sa kapangyarihan. Ngunit sa kabila nito ay nanindigan pa rin ang pamunuan ng INC dahil hindi kailanman umano mabibili ang kanilang katapatan at tiwala sa isang taong totoong may malasakit sa ating bansa. Kaya naman dahil nga sa balitang ito ay hindi na nga nakapagpigil pa ang ilan sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. Ayon nga sa kanila, I will support Iglesia ni Cristo. Napakatalino nyo po. Saludo po ako sa inyo. Nagpapasalamat ang mga taong bayan dahil sa pinaglalaban nyong tama. Mabuhay INC. Kayo po ang una kong nakitang religious group na matapang na sumusunod sa kautusan na dapat pumili tayo ng tamang leader ng ating bansa. At narito, panuorin pa natin ang buong video. Minamaliit ni Lisa Tanas ang INC. Hindi daw sila kayang patibagin ng INC kasi kaya nilang manipulahin o bayaran ang lahat. Yun ang nakikita dito. Lahat ng pwedeng bayaran, kailangan bayaran. Inaatasan si Tambaluslos. Ayan, Miss Maharlika, sabi dito, Miss Maharlika, nakakalungkot. Okay? Sayang talaga, wala talaga akong camera dahil hindi nakakapasok ang camera. Ganun na nila kakontrolado ang lahat. Pati congressman, kongresista, kaya na nilang manipulahin dahil kaya nilang bayaran daw ang lahat. Lahat ng pwedeng bayaran. Yun ang message sa atin. Mga palangga, nasa inyong mga kamay talaga lagi ang ang pagdesisyon kung papatuloy nyo pang payagan itong mga putang inang ito. Nakikita ninyo, even ang mga kongresista. Okay? Diba, Kunghon? Ikaw, Kunghon? Kahit na alam mo, lahat naman kayo lahat kayo, Kunghon, Suarez, alam nyo na inuutusan lang kayong tirahin si Inday kapalit ng mas malaking pakimkim, malaking budget. Lahat kayo mga putang ina ninyo, kaya nagalit-silit yung taong bayan, mga kapulisan, mga kamilatirahan, lahat kayo, mga religious group, lalo na po yung INC, thank you so much. Nakaka-proud ang inyong ginawa. Minamaliit po kayo ni Lisa Tanas. Wala daw kayong kakayahan dahil kaya nila bayaran ang lahat. By the way, alam nyo, yung ini-expose ko itong kaputahan ng gobyerno ni Lisa Tanas at ni Bangag. I think, kung hindi ako nagkakamali, kailan ba yung death threat ko? My death threat was December. Siguro mga sometime between December, January, February, may nakausap akong isang opisyal. Huwag ko na lang sabihin kung saan siya. Isang opisyal na INC. Alright? INC na opisyal. Kilala ito din dyan sa gobyerno. Ang tanong ko sa kanya pala, Palangga, sabi ko, wag natin i-identify kung boy or girl ito. Sabi ko, Palangga, hindi pa ba gagalaw ang INC? Hindi nyo ba nakikita ito? Sabi ko sa inyo, ang dami kong kaibigan na INC, kahit sa government, kahit dito sa Amerika, kamag-anak, at saan-saan pa. Sabi niya, ang alam ko, lalabas na sila. Kasi kinukulit ko siya Sabi ko sa kanya, Palangga, hindi niyo ba nakikita yung ginagawa ng gobyerno? Sabi niya sa akin, lalabas na sila. Sabi ko, kailan pa lalabas? Pag-ubos na ang kaba ng bayan? Ang sabi niya sa akin, magmi-meeting kami. Meron siya sinabi sa akin date dati, sabi niya, magmi-meeting kami ng ganitong araw. Sasabihin ko sa iyo kung lalabas ba ang INC or what. Pero alam na rin ng pamunuan ng INC ang mga kaganapan. So anyway, at least sabihin natin first quarter yon. And I know, Palangga, you're watching me. And I thank you. Thank you so much. At ngayon ay nagsalita na kayo, mga kababayan. Sukang-suka na ang INC last year pa lang.
Hindi ko lang alam, yung kapwa kong Katoliko mga kaparian, nag-e-enjoy sila sa patayan, nag-e-enjoy sila sa baha, sa kawatan, sa pangaharas, panggigipit, di ba? Yun ang ine-enjoy ng mga ating mga kaparian. Hindi man lahat, yung iba naman nagsasalita na, pero talagang nakakabagot, okay? Nakakabagot talaga yung mga ginagawa ng mga ito. Dahil, alam na alam nyo naman, ang ginagawa dito kay Inday Sara ay talagang panggigipit. Kasi ang impeachment na ginagawa nila na walang basihan, kundi dahil yung putang inang confidential fund na si Marcos Jr. naman ang approve na siya dapat kung talagang may impeachable offense kasama siya. Pero the target, the intention nga ay babuyin ang mga Duterte. Ganito ka-demonyo si Lisa Tanas. Kaya mga taga-INC, mga palangga na Iglesia ni Cristo, ayon sa ating source, nandoon sa loob. Wala daw, hindi nyo daw kaya. Okay? Wala kasi alam niyo kung bakit. Actually, nakausap ko pa yan kagabi. Okay? Usap ko pa yan kagabi. Maliban sa text niya. Antok na antok nga ako. Ang sabi, galit na galit si Lisa sa INC kasi noong pumunta sila ni Bangag, birthday ni Ka Eduardo ba yun? Yung may okasyon doon, ano nangyari doon? Hindi naman sila imbitado. Kasi prior to that, si Inday, di ba, may pagbati kaya sa pamunuan ng INC. Tapos sila biglang mag-show up. Tapos nag-release sila ng parang holiday during the anniversary ng INC. But yung holiday na yon next year pa. Di ba? I-comment nyo nga dyan palaga. Next year pa yun. Hindi ngayong araw na to o during that day, hindi during that day, the next day or the next week na ng holiday. Next year pa, nataranta. Kaya ang sabi ng aking puting as, galit na galit si Lisa Marcos sa Iglesia ni Cristo. Dahil nga hindi naman sila naimbitahan doon. Nag-show up lang sila nung birthday ni nung birthday celebrant. 'Di ba, mga palangga? So, balikan niyo yung issue na 'yon. Yun ang sabi sa akin. Sa dami ng issue, kaya galit agad si Lisa, gagawin daw niya lahat kasi alam niya na ang pamunuan ng INC, mga kababayan, ay na kay Inday Sara at sa mga Duterte. Kaya ang gagawin nila ngayon ay sirain o maghanap ng way kung sino ang pwedeng bayaran sa INC daw. Ayan, mga kapwa ko, mga kapatid, lalo na yung opisyal na nakausap ko. Alam mo naman palangga kung gaano ka-demonyo si Lisa. Nag-usap tayo. Ngayon, ina-underestimate kayo. Ang sabi sa inyo ay what? 'Di ba? Wala naman kayo, hindi nyo kaya si Lisa Tanas at ang gobyerno niyang what? Pabagsakin o pag mag-rally kayo dahil kaya ni Lisa bayaran ang lahat gamit ang pondo ng bayan. Kaya ganito na lang, mga kababayan, na talagang sinusulong nila itong impeachment na ito sa gawa-gawang mga kadyutan, gawa-gawang mga what? Mga pagbabato kay Inday. Yung mga sinasabing, ano bang high crime ang ginawa ni Inday? Anong betrayal of public trust? Sino ang nag-betray sa taong bayan? Itong hayop na Bangag Jr. Dahil hindi siya ang presidente. Madam President nga ang tawag kay Lisa Tanas doon sa kanilang fellowship. Di ba? Si Marcos Jr. ang nag-betray sa taong bayan sa lahat ng kasalanan niya, sa lahat ng pag-a-addict niya, yung pagiging addict pa lang ni Marcos Jr. sa pulburon, pag-kidnap, pang-orgy, lahat na ng kasamaan, pagkonsinti o paging pinuno ng mafia, yan ay pasok lahat dyan ang korupsyon, pasok lahat ng high crime, lahat ng betrayal nandoon sa kung maghahanap ka ng ground of impeachment, nandoon lahat sa ginagawa ni Marcos Jr. Kasi gusto nilang burahin ang mga Duterte sa political spectrum, political arena, mga kababayan. Kaya naman, pinapatay na nila hindi lang ang demokrasya, kundi literal na ginugurgor kayo. Okay. Allegedly. Okay, may nag-message sa atin. Okay? Isang tao pa lang ang nag-message sa atin. Ito, mga kababayan, ha? Balibasahan ko pa. Ito. Alright, here we go. Ayan. Ano ang sabi? Ano ang sabi sa akin? Ito, Miss Maharlika, napakaingay na chika. Ang source dito ay kabit ni Anton. Kaya nga sabi ko sa kanya, ha? Sabi ko na ganon. Sabi ko nga sa kanya, ha? Kabit ni Anton? Sino dun sa kabit ni Anton? Sabi niya marami sila. Okay, ito ang pasabog. Lisa Araneta Marcos aka kidnapper had an affair with some police or PSG. Military whoever. And that man has since been killed.
Recent lang yan. Recent lang daw yan. Sabi ng Kirida. Anton source. Gusto nyo makita ang message? Okay, pakita ko. Yeah, wait a minute. Ay, hindi na pala. Sandali lang. Hindi, para lang makita nyo. Musog ka ng konti dyan at ako yung rarampa. Sandali lang. Papakita ko lang sa inyo, ha? Alright. Papakita ko sa inyo, ha? Para akala nyo baka sabi nyo, katang isip ko lang to. Papakita ko lang yung message. Takpan lang natin yung mayari. Ayan, no? Recent lang daw. Alright? Okay. Kabit. Source is kabit. Okay. Nakita nyo ba yan? Lam had an affair, PSG or military. Natin papakita yan. Man has been killed. Ito, 2:55 AM niya. Ay, kahapon niya to. Kahapon niya may message. Ayan, o. 2:55. Ayan, ang oras. Ang oras, ayan, may message sa akin. Nakita niya? Has been killed. Sino ito? Allegedly, kaya dapat ito imbestigahan. Mga kababayan, sa dami ng dumadating sa atin na information, ulitin ko, ayon ito sa kabit daw ni Anton. Allegedly, mayroong, di ba, ewan ko kung sino to, dahil yung binalita ko sa inyo, nakipagtsuktsakan na nag-orgy si Lisa Tanas, yun yung dati pa na PSG na nagurgur din, o nagurgur o ginurgur nila. Remember, nang sabi na, dahil binulyawan ni Lisa Tanas, dahil nahuli silang nagtsuktsakan. And now, bagong-bago, Lam had an affair with some police of PSG or military, okay? Whoever. And that man has since been killed. Sabi niya, recent lang daw yan, sabi ni Kirida ni Anton. Yung mga ganitong klaseng mga impormasyon coming from our source at usap-usapan kayong mga PSG, kayong mga military ng iba sa inyo, umalis na, di ba? Nag-message kayo sa akin. Anong sabi niyo? I-booking na natin. Ng ating mga puting ahas, ang iba ay PSG. Para naman tumapang kayo at magkaroon kayo ng balls. Di ba inuutusan kayo ni Lisa Tanas? Magkolekta kayo ng pera? Kumukolekta kayo sa agriculture. Kumukolekta kayo kay Altenco. Kumukolekta kayo kay sa Okada. Sino itong bagong pinatay? Mga kababayan, according to our source, may pinapatay na naman si Lisa Tanas. Di ba? Yung sa Camp Aguinaldo, may pinatay din doon. Tahimik na lang ba kayo? I'm so happy. Again, INC is speaking up. Sino itong pinatay na ito? Ano ba ang kinalaman namin diyan? Ano ba dapat yung partisipasyon ng Pilipino? This is coming from our source. Na allegedly, kasi wala naman tayo dun sa pinangyarihan, ay may katsuktsakan si Lisa o may katsuktsakan. Okay, affair. Ano ba sa Tagalog yan? Naghayay lang, nagpa-cute-cute lang na ganyan. Okay, PSG, sino na naman ang pinapatay dyan? Sino ang pinatay ninyo? Sino ang ginurgur nyo? Mga palangga, yan ang gusto nilang pagtakpan. Kasi kung totoong may pagmamahal, wala talagang pagmamahal yung mga hayop na yan. Alright? Kagabi, ito sa dami, you know what? Sa dami ng informasyon na nakakaratisan, I have live also dito, busy din ako. Kaya nga nung tumawag sa akin, sa totoo lang, yung ating pumunta doon sa fellowship, nagkukwento, napapipikit na talaga ako. Sabi ko palangga, bukas na lang tayo mag-usap kasi hindi ko na ma-absorb. Kaya nga, naalala ko, may text messages. Okay? Ito, ipakita ko rin yung text messages kasi para makita ninyo na hindi na tayo nag-ano dito. Okay? Ito yung part lang na ito. Dali Para lang dito yung tungkol sa message niya. Yung part lang, hindi ko papakita sa inyo lahat. Okay? Sinabi ni Congress, ito lang. Ayan yung bawal. Alright? Para naman, takpan natin yung ating source. I-edit ko lang, baka makita yung kanyang pangalan at mga gurgur. Okay? Here we go. Ayan 12:45 AM. Sinabi ni Kong Mon. Ito, 12:45 AM, magkasunod lang sila. Oh my God. Okay, ito. Ayan, mga palangga. Nakita niyo mga message. Ayan. Yan, okay. Alright. Nakita niyo mga message. Ayan yung mga message, oh. Anyway, just to prove to show you proof na hindi tayo gumagawa nagkakatang isip dito. So, yan, during the fellowship, ang tawag kay Lisa Tanas, Madam President. Now, ang pinag-uusapan doon ay target Maharlika, target Inday Sara, and minamaliit kayo mga INC. Kaya daw na naghanap ng magbabayaran. Yun na lang ba? Papayag na lang ba kayo na ganito, ganunin? Although nagsasalta na po kayo, ganito kayo maliitin ni Lisa